Ito yung ginagawa namin, naglalakad kami. Nasa harapan lang natin yung mismong beach. So if ever kung gusto nyo kapag umaga, maglalakad kayo, ayan, maglakad lang kayo dyan. So may rice, tapos ito yung platter, tapos ito yung fried pork. Let's go! Hello, Xin Chao! Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, nabasa nyo naman sa title, tayo ay pupunta sa Beach City of Vietnam or ang mas kilala sa tawag na Da Nang. At ngayon kasama ko ang aking sister finally. Hello po. Ayan, dahil Ramadan sa inyo, no? Ramadan. Kaya yan, nakauwi siya and every year, yan ang ating tradition. Kaya ngayon, dito sa pag-uwi niya, pupunta tayo ng Da Nang at meron pa tayong kasunod na pupuntahan. Abangan nyo yan kung saan. So, let's go. Okay guys. So now, gusto ko na i-share sa inyo na nakalagpas tayo ng smooth sa check-in counter, saka sa immigration, ganyan. Doon sa mismo immigration, walang tinanong sa atin. Meron palang tinanong. Ang tinanong lang kung government employee tayo. And sinabi ko, hindi naman, which is true. Tapos, hindi na tinanong kung ano work natin, ganyan. Yun lang ang mismong tinanong. Then, if ever po kapag pupunta kayo dito, kasi kami ngayon, ang aming airline ngayon is Vietnam Airlines. And kasi first time ko mag-Vietnam Airlines from here sa Metro Manila. So, ano po, yung Vietnam Airlines, may mga scenario na hindi pa bayad yung travel tax at may scenario na bayad yung travel tax. So, if ever kapag ganon, ang gawin nyo is mag-check-in na muna kayo tapos i-advise kayo ng staff doon kung magbabayad kayo or bayad na. Okay? Sa situation natin, bayad na po ang ating travel tax. Kaya wala na tayong binayaran at all. And now, andito ngayon tayo sa bags. And kasama ko yung sister ko dito. And nasabi ko naman na sa inyo kanina, no? Ayun lang, may nakalimutan pa ba ako? Wala na. Okay guys, so ayan, kasama na natin si ate ngayon. At gusto ko lang i-share sa inyo na itong trip na to po ay parang ibabalik namin yung ginawa namin doon sa Hong Kong. Kasi si ate ay yearly lang siya umuwi. Like isang beses lang. I mean, 1 month lang sa buong taon, ganyan. Kaya ngayon, nung nag-Hong Kong kasi kami, nag-hotel hopping kami. And this time, mag-hotel hopping po ulit tayo. And iba't ibang location sa Da Nang ang tutuluyan natin kasi siya, yun lang din yung time niya para maglibot, para mag-explore, ganyan. Kasi kapag nandun siya sa Doha, Qatar, is nag-ano siya, work lang, no? Oo, work lang. Kaya, yun, I'm so excited kasi ang travel dates po namin ilalagay ko dito sa screen. So, medyo matagal-tagal. And after nito, mayroon na agad kasunod. Pero wag mo sasabihin kung saan. Ayan, surprise po yun. And actually, yung bansang pupuntahan natin susunod, napuntahan na natin. Hulaan nyo guys, drop your guesses sa ibaba. At siya yung nag-request nun. Since madalas tayo doon, siya ang itutour natin. So, mag-a-act tayo doon as a tour guide. Pero, dito na muna tayo sa Vietnam mag-focus. And ngayon po, Vietnam Airlines po ang kinuha namin. Then, ang first flight is Manila to Ho Chi Minh. Then, yung second flight, Ho Chi Minh naman to Da Nang. So, meron siyang layover. Kasi kumpara ko, yung mismo mga flights, merong Vietjet na papuntang Da Nang from here sa Manila. Tapos, meron din namang Da Nang na flight, Manila to Da Nang via Cebu Pacific. Pero ito po yung pinakamura, o diba? Mas mura pa yung Vietnam Airlines. Kaya if ever kayo, kung pupunta kayo ng Da Nang, always compare. Mag-check kayo kung saan kayo mas makakamura. Touchdown, andito ngayon tayo sa Vietnam, but hindi pa tayo pinaka-final destination natin because nasa Ho Chi Minh pa lang tayo o kundi sa Tan Son Nhat International Airport. And medyo mahaba-haba yung layover. Lalagay ko dito sa screen kung gaano kahaba. Tapos na-delayed pa, which is nag-email sa atin yung Vietnam Airlines. Kaya, yun. Okay, so from Ho Chi Minh, meron tayong flight going to Da Nang naman. Andito na ngayon tayo guys sa arrivals hall area and lilipat na tayo sa domestic naman na airport. And gusto ko na i-share sa inyo na medyo napakatagal po ng proseso dito sa Tan Son Nhat International Airport kumpara sa mga iba nating mga na-experience na may layover. So dito ang nangyari ay pagbaba natin doon, syempre may immigration. Sa immigration kasi dito mahaba talaga. Sa mga nakapunta dito sa Ho Chi Minh, makikita nyo at alam nyo na mahaba talaga. Tapos after nun, isababa kayo, kukunin yung maleta nyo. Diba usually kapag kunyari nagka-travel tayo sa mga ibang lugar, ang nangyayari, yung maleta is doon na sa pinaka-final destination, ganyan. Pero dito po, kukunin pa, tapos ilalagay dun sa mismong arrivals hall area din. Meron dong staff na ibibigay nyo doon. Tapos, ayan, paglalakarin tayo sa right side. Arrivals hall area,
Paglabas, right side, pinakadulo. Ito yung ginagawa namin, naglalakad kami papuntang domestic airport. Ayun yung domestic, di ba? We're here! Pasok na tayo! Grabe guys, ang init dito ngayon sa Vietnam, like literally. Andito na po tayo ngayon sa D2 na entrance dito sa domestic. At gusto ko lang share sa inyo, hindi ito yung tulad sa atin sa Pilipinas na yung entrance, pagpasok nyo kahit ang airlines yan, ganon. So dito yung domestic na D2, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Viet Travel Airlines, Vietnam Airlines, ganyan. So yung D4 iba siya, so yung D3 iba din. As far as I remember, yung D4 is yun yung Vietjet, ganyan. So, tayo po, again, Vietnam Airlines, D2. Here, ito yung itsura dito. Ganda dito ah. Tignan nyo. Meron siya mga ganyan, ticket office if ever, kung need nyo at kung may concern kayo. Ito yung row B, pero dito tayo sa row A, which is sa Da Nang. Dito meron dito mga self-check-in. But hindi na natin need yan eh. Tatanungin ko kung kailangan pa nating dumaan doon or hindi na kasi meron na tayong boarding pass papunta doon sa Da Nang eh. Ngayon, andito na ngayon tayo sa malapit sa boarding gate natin and kumain na muna tayo ng breakfast natin kasi it's already 8 o'clock AM. So, Taste of Asia, yung pangalan ng restaurant na to. Parang ito agad yung gusto kong orderin. Ito, number 5, ang pangalan niya, Bun Bo Hue. Gio Heo. Yan. So, ano siya? U-style noodle soup with pork knuckle. Okay, so okay na yan. 162,000 yung a la carte nun. Yun lang yung ordering ko, tapos order na lang ako ng drinks. Ito naman yung gusto ng ate ko kasi first time niya guys kakain ng banh mi dito sa Vietnam. And fries and coke. So 160,000 dong. Ito na lang daw yung kay ate. So barbecue pork, 78,000 dong siya. Tapos umorder ako nito, lychee jasmine tea darj, 79,000 dong. Bali in total, 357,000 dong lahat ng ating kakainin. So, dumating na yung aming food ngayon. Ito, order ko to, lychee jasmine tea. Tapos ito yung soup. Tapos ito yung kay ate na banh mi na pork barbecue. Okay, first tikim niya ng banh mi ever. Ng authentic banh mi. Yan. Tawa ko guys. Kasi diba, yung banh mi, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ipakita mo ate. Ano siya, pagka yun nasa dulo, tinapay lahat yung makakagat niyo muna. So, dapat sa gitna muna. So, ang unang tikim niya, okay, parang tinapay lang. So, ano po ang thoughts nyo sa banh mi na in-order nyo? Masarap. Masarap ba? Ano yung nalalasahan mo? Kasi pork siya. Oo. I love pork. Okay. Malasa siya, yung sauce niya. Oo. Hindi ko alam po ano yung sauce. Maanghang? Hindi maanghang. Rate mo from 1 to 10? Siguro 8.5. 8.5. So, ano yung comment mo? Medyo gusto ko pa ng more tasty. More tasty? More linam naman gusto mo? Oo, more linam. Maalat? Hindi na maalat. Hindi siya okay maalat. lang, pero okay lang siya, pero 8.5. So, okay. Okay. Since tapos na si ate, tayo naman ko mag-taste test ng ating biniling soup. Tingnan natin kung masarap. Oh, thank you so much. Thank you. Itong akin parang medyo may gumuguhit sa lalamunan na maanghang. Pero ang sarap. Ito medyo maalat. Medyo lasang-lasa mo yung ano niya. Alam niyo parang napakadaming mga halaman. Ganoon naman sa Vietnam eh. Tapos ito yung pork ba? Ay! Okay na din siya. So ang pangalan po nito ay Van Bo Hue. Ay Bun Bo Hue. Okay? Bun Bo Hue. Pero to be honest, hindi siya pasok sa ating panlasa na tulad ng buncha. Yung buncha, yun yung ibabaw sa atin. Tapos beef po and buncha, yung number 1 and 2 sa akin. So, pang number 3. Tapos, ito yung order natin. Lychee na jasmine tea. Sarap. Sarap siya. Parang yung mga nabibili lang din natin sa atin sa Pilipinas. Ito na po. Tara na! Sasakay na tayo sa eroplano. Okay, so ganito pala dito. Sasakay tayo sa bus na ganyan. Papunta dun sa pinaka-aeroplano. Parang sa NAIA Terminal 4 lang. Dear passengers, welcome to Da Nang International Airport. It is now 11:40 a.m. The outside temperature is 29 degrees Celsius. Guys, finally! Welcome to Da Nang! Nakuha na natin guys yung luggage natin. So, ayan. And gusto kong i-share sa inyo na ganito po yung itsura ng baggage claim area sa meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. And dito tayo na-assign sa 1. Then, after nyan, labas na tayo. Saka alam nyo guys, parang feeling ko domestic terminal ata na part tong
napuntahan natin. Kasi, syempre, kapag kunyari mag-Vietjet Air kayo, tapos magsa-Cebu Pacific kayo, meron direct flights yon. So, baka doon kayo sa international na terminal. But dito, kapag magdo-domestic kayo, kunyari, uunahin nyo yung Hanoi, or uunahin nyo yung Ho Chi Minh, dito po kayo babagsak. And dito sa side na to, meron bilihan ng SIM card, meron currency exchange, tapos meron dito mga resort, then meron dito tourism information. Dito sa side na to, ayan, meron diyang bilihan ng SIM card, and ang pinakamaganda pong brand is Vietel. Kaya lang, again, personally po, ako po, mas gusto ko po ang eSIM. Kaya yung eSIM natin ay in-avail natin via Klook. So yung link ilalagay ko sa ibaba para makita nyo, and also you can use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% discount. Ang tahimik na airport nila dito, oh. Like literally, ang tahimik. Saka guys, naghahanap ako ng parang welcome to Danang vibes na talagang malaki. Ganun. Kasi gusto ko magka-picture, kaya lang wala eh. Wala akong makita talaga. Nag-check na tayo ngayon sa Grab. Ayan, from domestic terminal going sa Balcona Hotel. Ang babayaran po natin sa Grab car, 95,680 dong. Ayan guys, sundan nyo lang to. Nakalagay dito, Grab car pick up 80 meters doon sa right side pagka lumabas kayo. Dito siya, sa medyo dulong part. Ang layo ah. Pupunta tayo dun guys sa merong mga parang tent na yan. I mean kubol ganun. So nag-send sa atin yung Grab driver natin. Dyan daw ang pick up point. Dito po. Ayan. Dito na tayo ngayon. And color green pala siya. Nung malayo hindi ko naiisip na ganitong kulay. Nakalagay naman dito. Tingnan nyo. May nakalagay dyan Grab. Tapos Danang International Airport. Ito na ang ating Grab. Ayan na. Ito po. Ayan. Tignan nyo, papakita ko lang sa inyo from Danang International Airport going to Balcona Hotel, 13 minutes lang po ang layo. Tapos yung hotel na pinili natin, nasa tapat lang po ng beach. Okay, andito na ngayon tayo sa ating hotel, ang Balcona Hotel dito sa Danang. At alam nyo ba, ang maganda dito, tingnan nyo, nasa harapan lang natin yung mismong beach. Like, lalakad lang tayo doon, andun na tayo sa beach. Ayan. Let's go! Mag-check-in na po tayo. Andito na ngayon tayo sa ating hotel at hindi pa po tayo makapag-check-in kasi 12:30 PM pa lang. Ang standard check-in time nila dito is 2 PM and wala silang early check-in thing na ganyan. Very strict sila or baka mamaya kasi fully booked and walang available na room kaya hindi tayo makapag-check-in. Then mag-check-in lang tayo tapos after nun, explore natin saglit yung area. Then sa mga susunod na araw tayo magsisimula, maglibot! Ngayon po mag-check-in na tayo and gusto ko lang i-share sa inyo na 2 nights tayo dito at nanghingi sa atin ng deposit ng $500,000. Plus, mabait sila guys sa pinayagan tayo mag-check-in na 30 minutes early. Ito yung itsura ng hallway dito. Alam niya, para sa akin okay din naman siya. Though parang medyo luma siya. Ba't hindi naman ganun kaluma? Gets niya. Ito ang ating room 404. Ayan. Okay, now guys, let's do a quick room tour. Ito yung itsura ng mismong pintuan. Actually, ang laki niya, no? Tapos dito sa side na to, makikita niya, meron ditong aparador, may cabinet. At sa loob, merong lalagyanan po ng, ano tawag doon? Laundry, if ever. May safety deposit box. Meron silang provided na chinelas. And weighing scale. Tapos dito sa side na to, meron naman ditong bathroom. Ito naman po ang itsura ng toilet. Maganda. Makikita nyo naman, meron ditong mirror. Tapos may sink dyan. Meron ding mga toiletries. Tapos dito, meron ding shower. And shower gel, shampoo, and conditioner. Dito naman sa side na to, yung toilet bowl. Plus, mayroon rin mga patawel. At ang gustong-gusto natin, may bidet! Ito naman ang itsura ng pinaka-bed. Ayan, as you can see, mayroon po tayo dito 2 single beds. So, dito ako, tas dito yung ate ko, or kahit saan pa man niya gusto. Tapos, mayroon dyang lamp. And meron din dong lamp. Tapos merong table dito sa gitna na nakalagay dyan yung remote. Actually, maganda yung yung headboard ng mismong bed. Tapos meron dyan pa-design. Tapos dito sa side na to, ayan po ang aircon. Then ito yung controller. And malamig siya ha. Like literally malamig. Kasi iba medyo mabagal lumamig. Pero dito, ang bilis pong lumamig ng aircon. Plus, dito sa side na to, makikita nyo, meron dyang working area sa side na to. And meron ditong telephone, if ever, kung gusto nyo tumawag sa housekeeping, receptionist, in-house restaurant, and bar. Plus, meron dyang extra storage, may upuan, may trash bin. Tapos, ito po, yung table na kung saan nakalagay dyan, yung palibreng water,
Then, ito, merong pa noodles. Tapos, ang presyo po niyan is 25,000 dong. Tapos, ito namang Aquafina na tong 500 ml is 15,000 dong. Tapos, dito yung kanilang pa-refrigerator. Ayan po, ang pa-refrigerator. So, ayan. Ano to? Ayan po yung may bayad. Okay? May pabayad yan. But ito, libre. Itong nandito. Tapos, tignan natin to. Walang naman. Wala siyang naman. Extra storage lang talaga. Okay? And yung TV nila, parang smart TV. Check ko nga yung remote. Okay. Parang smart TV nga ano. Hindi ko alam. Mamaya check nga natin. Kusa mo na nga para makita na natin. So, pinatay ko na yung TV. Hindi siya smart TV. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ang una nating hotel dito sa Danang. Bali, 3 kasi in total yung hotel natin at iba't ibang klase ng location yon. Itong hotel na to, nung namimili kasi tayo nung una, saan ba magandang magstay, ganyan. Okay. So, yung first hotel natin, kailangan nakatapat sa atin yung beach. Like beach front, ganyan. So, dito makikita nyo, meron dyang bintana, meron dyang balcony na kung saan meron pong view ng beach. Ayan, no? So, pwede tayo dito lumabas. So, ayan. Gusto ko muna i-share sa inyo, bawal dito mag-hang ng damit, bawal na mag-smoke, tapos bawal lang pets, okay? Okay, ito po ang itsura. Diba? Ayan, no? Pinaka-beach na talaga agad. So, if ever, kung gusto nyo kapag ka-umaga, maglalakad kayo, ayan, maglakad lang kayo dyan. Then dito, ayan, ang ganda. Like, literally, guys. And alam nyo, yung mismong hangin, ramdam na ramdam niyo yung, alam niyo yung simoy ng dagat. Ganun po, ramdam na ramdam dito. Diba? Ang ganda ng side dyan. Tapos dito din sa side na to, ang ganda. And alam nyo ba, nung nag-search ako online, sabi nila, ito daw ang Miami ng Asia. And parang feeling ko, hindi pa naman ako nabubuntang Miami, pero ang ganda nga niya. Tapos dito sa harapan na meron dyan mga restaurants and meron dyan mga stalls. If ever kung gusto nyo ng coffee, tea, gelato, healthy drink. Tapos dito din meron din ditong restaurant. Tapos meron dyan mga kubol. Tapos meron dyan mga parang kubo-kubo, ganon. So if ever, I think pwede kayong mag-rent din dyan. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo na ito nga po palang hotel na to, binook natin via Klook. And ang presyo po niya, 2 nights is 7,307.2 pesos. At kung i-divide natin siya, per night dito, 3,653.5. And alam nyo, ang mura na niya, like, beachfront, maganda ang location. 2 single beds pa. Tapos, malamig. Okay siya. And yon, if ever, kung gusto niyo po ito at yung ganitong klaseng location, feel free to book it through the link below. Plus, gusto ko lang i-share sa inyo na dito kasi sa Danang, pwede kayong magstay sa 3 areas. At yung unang area, which is itong ating unang pinili, at ito yon dito sa beach area na kung saan makikita nyo itong beach na to, na kung saan napakadaming resorts, mayroong mga seafood restaurants, at madami pang mga entertainment establishments na pwede nyong puntahan kapag dito kayo mag-check-in. Pag itong area na pinili nyo. Next naman yung Han River area. If ever kung gusto nyo po yung parang city vibes, ganyan, at yung nightlife, yun naman ang the best na piliin nyo. And napakadami namang murang hotels dito sa Vietnam, specifically dito sa Danang. Ang mura na niya. Like ito nga lang, diba? 3,000 plus lang. Tapos napakaganda ng location. And last but not the least, kung gusto nyo more relaxing, more relaxed vibe, ganyan, medyo tahimik at hindi ganoon kaingay tulad dito sa Danang City Center, pwede kayong mag-check-in po at pwede kayong maghanap ng hotel sa Hoi An area, okay? So, 45 minutes away siya from here. Kaya, if ever, pwede din namang i-grab nyo. Like, dito mismo sa Danang, kunyari, dito 2 nights kayo, tapos 2 nights dun sa Hoi An para makita nyo, okay? Kaya lang tayo, puro Danang lang tayo ngayon at magdi-day tour lang tayo sa Hoi An kasi. Okay, andito na ngayon tayo sa labas at ngayon kakain na tayo ng ating early dinner. And aside from that, si ate, mahilig kasi sa coffee at sabi niya gusto daw niya ng Vietnamese coffee. And dadali natin siya doon sa isa sa mga sikat na coffee shops dito sa Danang. O, diba? Agad-agad, ngayong araw agad, kakain agad tayo sa sikat na restaurant at sikat na coffee shop na kung saan mura lang naman doon. At i-recommend ko din yun sa inyo kasi nirecommend din yun ng mga friends natin, okay, na nakapunta na dito sa Danang. Punta na muna tayo guys, saglit dito sa beach. Then, mag-grab na tayo going na sa restaurant na sinasabi ko sa inyo. Magpapaano muna ako sa inyo. Quick preview lang ng beach natin here. Ito na, we're here. Okay, so ito po yung Danang Beach na tinatawag. So, no picnic, no littering, no pets, and no vehicles. Ayan, super daming tao. Bukas tayo guys pupunta dito ng maaga-aga para kukunti lang yung tao since nasa harapan lang naman natin. Like, sunrise ang gagawin natin dito. Okay, now ang ating pong first restaurant na pupuntahan itong Bet Quan Danang. Okay, sikat na sikat yung food nila dito and
Napakaganda guys ng reviews nila sa Google. So if ever kung gusto nyo puntahan to, ilalagay ko dito yung screenshot ng Google Maps para makita nyo dahil kung ilang star siya na reviews. Okay na guys, let's order. At papakita ko din sa inyo yung menu dito. Ito yung best seller nila. So makikita nyo lahat ng mga food na mga masasarap na in-offer nila nandyan. So 479,000 dong ang presyo niya. Tapos ito naman, ang presyo naman ito is 249,000 dong. So sikat na sikat din po ito. Ito po yung pan-fried tiger prawns na merong garlic butter sauce, na merong kasamang fried buns. Ito. Now, ipapakita ko na lang sa inyo yung mismong menu pero hindi ko na sasabihin and i-post nyo na lang tapos kayo na lang din mag-convert para guys, makita nyo mabuti. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung anong in-order namin. So, for sharing yung mga in-order namin, para matikman din namin lahat. And share naman kami dito ng ate ko. Ito yung unang in-order, fried pork belly with kumquat sauce. So, 125,000 dong siya. Next is itong Bep Kwon's signature platter, 259,000 dong naman siya. Tapos, umorder kami ng steam rice na isa lang, 20,000 dong. Plus, isang virgin mojito with choice of calamansi, lime, and passion fruit. Tayo po ang pinili natin, passion fruit. Tapos, ang in-order natin, jug, or yung malaki, yung parang isang pitchel, 95,000 dong. Okay guys, dumating na yung order natin. Ayan, ito may rice, tapos ito yung platter, tapos ito yung fried pork, tapos ito yung tea. O, diba? Kulat kami guys. Ang laki pala ng steam rice. Diba? Ang laki. 20,000 dong yan. Tapos ito, mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-total price. Okay, so ngayon kumain na po tayo. Muna natin kakainin itong dumplings. Ito na. Sarap ate. Teka lagyan natin yung sauce. May shrimp. Ang anghang. Ang anghang ng sauce. Itong spring roll. Yung dumplings parang ma-shrimp yung lasa lang niya. Ganun. Itong spring rolls parang fish Shanghai, ganun yung nalalasahan ko. Fish ba siya? Parang fish, no? O chicken. Tapos itong skewers. Ngayon na bot. Ang galit niya. Sarap din. Hindi gano'ng maalat. Again guys, hindi ako food vlogger ha. Mamaya i-explain ko pinaka-cool lasa. Okay, so total po na binayaran natin dito is 516,000 dong. At so far, nag-enjoy ako, masarap. 9 out of 10 yung rating ko sa spring roll, sa fried, sa fresh, tapos sa mismong pork belly, yung steamed rice, nakakain na naman tayo ng rice, tapos yung dumplings, tapos yung skewers, okay siya. Masarap siya, hindi po maalat, and medyo matamis pa nga yung barbecue na parang skewers na ganyan. And again, 9 out of 10 sa akin. Sa'yo ate? 10 out of 10. Lahat masarap. Perfect sa'yo? Yes. Oo. Ikaw nga nakakain. Ang pinaka gusto ko yung fresh spring roll. Fresh spring roll? Yes. Oo. So, ang parang may natira lang sa amin. Pakita mo nga. Nasa bag ko. Nasa bag na niya. ang natira lang sa amin yung parang barbecue na kakainin na lang ni ate mamaya. Okay. Next, guys. Nandito ngayon tayo sa Kong Cafe na sikat na sikat. From there, sa kinainan natin going dito, 30,000 dong po yung binayaran natin sa Grab. And grabe, busog na talaga kami. Kaya lang si ate mahilig siya sa kape. Kaya ngayon, ipapatikim natin sa kanya tong Kong Cafe. Actually, hindi ito yung talagang coffee shop na tinutukoy ko sa inyo kanina sa intro. Ito, ilalagay ko dito yung coffee shop name ng talagang tinutukoy ko. Pero sa mga susunod na araw na lang namin yung pupuntahan. Kasi ito daw yung nakikita ni ate sa mga vlogs, which is binablog din naman kasi natin to. And aside from that is sa mga TikTok videos daw, ito yung nakikita niya. Kaya ngayon, tara na, let's go! Let's go! Hello, Xin Chao! Yan, grabe ang modern ng vibe dito. Hindi ganito yung mga ibang Kong Cafe na coffee shop. Ang ganda. Again, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung menu dito sa Kong Cafe, dito sa Danang. And ganyan lang din yung sa Sapa, guys. So, nagpunta tayo sa Sapa. So, ito po ang in-order ni ate.
Coconut coffee is 65,000 dong, 14 ounce. Tapos tayo naman, coconut cocoa. Kasi hindi tayo pwede mag-coffee, diba? So, 65,000 dong din siya. Ito, yung Vietnamese coffee, if ever, kung gusto nyo. So, yung Vietnamese Americano, 12 ounce, 29,000. Tapos, coffee with condensed milk, nakalagay din dito, is 39,000. Mga 12 ounce yung binabanggit ko, guys, ha. Tapos, yung bestseller nila, coffee with condensed milk and salted cream, 49,000. Ayan po. Tapos, dito sa side na to naman, dito naman yung high mountain tea. Pause nyo na lang, guys. Depende kung ano yung trip nyo. Ayan. So, yung 39 na yan, na nakikita nyo na to, kunyari, 39,000 yan, ha. Lagyan nyo ng 3 0 sa dulo. Tapos, dito, ito naman yung in-order natin sa side na yan. Then, ito pa. Yan. Tapos, ito. Gusto ko lang din sabihin sa inyo, itong Kong Cafe, kung hindi pa kayo nakapanood ng mga ibang Vietnam vlogs o Vietnam TikTok videos, itong Kong Cafe ay sikat na sikat po ito sa buong Vietnam. Talagang para siyang hotel chain na ganon. So, para siyang Highlands, para siyang Starbucks, ganyan. Pero local, dito sa Vietnam lang. Ito guys, yung order natin. Actually, natikman ko na siya ngayon. Ang sarap niya, like literally. So, i-rate ko to ng mga 8 out of 10. Kasi hindi ko naman favorite yung mismong combination ng coconut cocoa. Pero masarap siya. Tapos, ito naman yung kay ate. Ang kay ate, coconut coffee. And, guys, medyo messy siya tumatapon ng ganyan. So, dito din, parang nag-uumapaw, ganun. So, ate, so far, ano yung comment mo dyan sa coconut coffee? Actually, kailangan mo siyang haluin muna bago mo inumin. Kasi, ang tapang niya kanina. Pero nung hinalo ko siya, ang sarap. Rate mo siya? For me, 10. Perfect. Yeah. Perfect. Gusto ko siya. As a coffee lover, kasi guys, coffee lover siya. Yan. So, sa akin, 8 to 9, parang ganun, masarap siya eh. Masarap siya. So, parang, yung sinabi ko kaninang 8, parang hindi mabibigyan ng justice masyado. So, sige, sabihin natin 9 na. Playing. Coconut, ano yan? Coconut cocoa. Ano masasabi mo? Sarap din. Sarap. Ano rating mo? 9. 9, okay. Mas gusto ko to. Ay, coffee lover ka eh. Hindi ka naman ma-chocolate eh. Yes. I mean, makoko eh. Oo. Okay, so dito naman po sa part na to, gusto kong sabihin sa inyo ang experience natin from Manila going to Da Nang na merong layover sa Ho Chi Minh via Vietnam Airlines. And aside from that, kung ano ba yung na-experience natin, maliban sa airport, ganyan. Ngayon, gusto ko muna simulan doon sa experience natin sa NAIA, okay? Sa NAIA, super okay naman. Nagustuhan ko naman yung service ng Vietnam Airlines there. And nakapag-check-in tayo, ganyan. At kung kayo po ay Vietnam Airlines din ang airline nyo, is, guys, hindi na po kayo kailangan magbayad pa ng Philippine Travel Tax dahil kasama na, but, tanungin nyo pa din sa mismong front desk tuloy, sa mismong staff doon sa check-in counter, tanungin nyo kung kasama na ba yung travel tax. Ang magandang proseso po ay mauna muna kayo mag-check-in, tapos i-confirm nyo doon, then kapag kunyari wala yung travel tax, saka pa lang kayo magbayad. Kasi ako, common practice ko guys, pagpasok ko sa NAIA, doon agad ako dumidiretso sa travel tax area para magbayad, saka pipila sa check-in counter para dire-diretso na pagpasok. Pero dito po, sa Vietnam Airlines, kapag ito yung ginamit nyo, una ang check-in, i-confirm nyo muna, then pagka nalaman yung libre, go na kayo sa immigration. Pero kapag hindi nyo nalamang libre, saka pa lang kayo pupunta sa travel tax, okay? Then sa immigration, super smooth. And tulad ng sinabi ko sa inyo sa mga previous vlogs and series natin, talagang favorite ko talaga ang NAIA Terminal 1 dahil aside from parang less crowded siya, napakabilis po sa immigration part, okay? Even sa arrivals area na immigration, mabilis din, kaya okay siya. And yung Vietnam Airlines, Philippine Airlines, and hindi ko pa kabisado yung mga ibang airlines sa Terminal 1 siya. Tapos yon sa pags nila doon, super bihira po ma-waiting list. Okay? Kasi sa sa NAIA Terminal 3, kapag ka nandun po kayo, medyo madalas na waiting list ako, opo. Kasi napakadami talaga ng tao doon sa NAIA Terminal 3. So, yun. Tapos, after nun, and then, syempre, lumipad na tayo. Ganyan, may pagkain po. May pagkain yung Manila to Ho Chi Minh na flight. Then, sa Ho Chi Minh is, kukunin niyo yung maleta nyo. Kasi hindi siya tulad sa mga ibang airlines na straight na sa final destination, yung mismong luggage. Dito, kukunin niyo sa Ho Chi Minh. Kasi, syempre, siya, international flight, then domestic. So, kinuha natin na sa Ho Chi Minh. Tapos, may naman doon mga Vietnam Airlines staff na mag-a-assist sa inyo. Sasabihin nyo lang na may sticker kasing lalagay sa inyo
So, transit, ganyan. So, go. Okay? And bago ko pala makalimutan, dadaan po kayo sa immigration ng Ho Chi Minh. Kaya medyo mahaba doon. Kaya be ready. Bilisan nyo lumabas kasi super haba talaga ng pila lagi sa Ho Chi Minh. Then, after nun, kapag nadala nyo na yung luggage nyo dun sa staff, at titignan yung boarding pass nyo, pupunta na kayo at maglalakad na kayo sa domestic airport. Then, no need nang mag-check-in doon. No need nang ibigay yung ID nyo or yung passport nyo sa staff doon kasi naka-check-in na kayo. Diretso na lang kayo sa mismong security check, then sa boarding gate. Okay? Then, from sa Ho Chi Minh, going here sa Da Nang, super smooth lang. Okay na okay siya. And pagdating dito sa Da Nang, ay meron naman doon mga ATM, ganyan. If ever, mag-withdraw kayo. And super simple lang po ng domestic airport sa Da Nang. And paglabas doon, meron doon specific location para sa Grab pick-up. Then, yun, makakapunta na kayo dito. Napakalapit lang naman ng Da Nang Airport going here. So, ilalagay ko dito kung gaano po kalayo. I mean, kung gaano kalapit lang yung Da Nang Airport going here sa mismo area natin sa Balcona Hotel. At super mura naman dito sa Vietnam, kaya huwag kayong mag-alala. And also, pro tip sa Grab, kapag gagamit kayo ng Grab, is pwede pong ipasok nyo na doon yung credit card nyo, o kundi mga Maya card, GoTime card, GCash card, para hindi na kayo magbibigay ng cash. Bakit ko yun nire-recommend? Kasi po, kapag ka po kasi magbibigay kayo ng cash, may mga instances na hindi nakakapagbigay ng change yung driver. Kaya kapag ka ganun, at least sakto na mababawas sa inyo. At the same time, is makikita nyo, kunyari sa GCash na ganyan, yung bumawas na, ganito pala yung presyo. Diba? And nakapag-check-in na tayo dito. And so far, nag-enjoy po ako dito. Actually, finilm ko to na papacheck out na. At again, i-recommend ko siya. Ito po, 10 out of 10 po ang rating ko dito sa ating hotel na Balcona Hotel here sa Da Nang in front of beach. So yun lang, maraming salamat po guys. If ever kung meron kayong tanong, is i-drop nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong thoughts, i-drop nyo lang din dyan. And pagka gusto nyo i-PM na direct message ganyan, pwede nyo akong i-DM sa Instagram or sa Facebook page. Again, Ivan De Guzman po. Panoorin nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Da Nang kasi simula pa lang ito. Again, yun lang. Thanks!